Okay, special episode 1678, 1679, and 1680. Diba? Ito, sinasabi dito kanina, tamang daan, sundin natin kung ano yung dapat at kung saan tayo patutungo. So, ngayon, tanungin natin itong barahan ng kalawakan. Ano ba sa kasalukuyan, no, sa modernong henerasyon, ang mga pamamaraan or mga pag-uugali na dapat nating pakatandaan at iwasan? Ito na yon, di ba? Taro ito pero ito tatanungin natin. And please do follow, like, and share lahat po ng videos ko. Tulungan niyo ako dumami yung likes ko dito. Paki-like po lahat-lahat ng videos. Please. Okay. First card, Wing Empress. Second card, Two of Cups, and then third card, Five of Wands. Ngayon, eto na nakukuha ko na. No, yung Empress kalimitan is isang matalinong babae, no? Mapag-alaga, mapagmahal, isang tao na ginagamit ang emosyon niya, no? Para sa kabutihan at para sa ikagaganda ng buhay. Kalimitan, ito ay isang ina or nakakatandang kapatid, tiyahin, lola, di ba? Tapos dito, ipagpalagay natin ina ito, no? Tapos ito, Two of Cups. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, ngayong September, makakatagpo na ng the one ninyo, di ba? Yung inyong the one, matatagpuan nyo na. Tapos, nung matagpuan nyo na yung the one nyo, ito yung Five of Wands, di ba? Ito yung pakikipaglaban, no? Kasi conflict ito, diskriminasyon, mga negative. So, totoo. Alam nyo, ito nangyayari sa buhay. Sa lahat-lahat. No? Kapag isang ina, minahal niya yung anak niya, inalagaan niya, pinag-aral niya ng mabuti, binihisan, no? Tapos, matatagpuan yung taong para sa anak niya or ma-inlove yung anak niya sa isang lalaki or sa isang babae. Yung unang mararamdaman ng magulang is jealousy. Pero hindi ipapahalata nila yan. Hindi nila ipapahalata. Pero, yung nandun na eh. Ito yung Five of Wands. Dito na yung process na kikilatisin mo. Yung nanliligaw or yung nililigawan ng anak mo. I-check mo yung background ng pamilya nung nililigawan or manliligaw. Yung lahat-lahat na. Alam nyo na yan eh. Tapos, yung pinakamasama, kung yung napusuan ninyo ay kalaban pa ng magulang mo or let's say kontrapartido sa politika, sa negosyo, kahit saan, no? Tapos yung iba naman issue yung kahirapan, 'di ba? Sasabihin, ano ba ipapakain mo sa anak ko? Nakapagtapos ka ba? Ano ba trabaho ng magulang mo, ganito, ganyan. Tapos kung ikaw naman yung babae na pupunta ka sa pamilya ng lalaki, kahit hindi ka sanay maging mahinhin, kahit hindi ka sanay maglinis, magwalis, at kung ano-ano, ipapakita mo sa kanila, magkukunwari ka na marunong ka, no? Aagawin mo yung walis, ikaw magwawalis, ikaw maghuhugas ng plato, ganito, ganyan, 'di ba? Tapos, ito kasi Two of Cups. Ibig sabihin, this is your soulmate. This is your soulmate, your twin flame, or your destiny and your forever. So, 'di ba? Sa umpisa, pinapakita mo mabuti ka, no? Matulungin ka, ganito, ganyan. So, ikaw din, kahit sa babae or mapalalaki, may ganun eh. And then yung dulo, nagkatuluyan kayo. Naging kayo, kinasal kayo. Totoong pag-ibig ito, wala itong sapilitan. Totoong pag-ibig.
So, hindi dito napapabilang yung mga taong ikinasal dahil nabuntis lang. Hindi nakasama dito yung mga taong ikinasal dahil inareglo ng magulang or napilitan dahil nabuntis or whatever. I'm talking and I'm referring sa totoong pagmamahalan na bound by destiny. Ito yung tao, dalawang tao na itinadhana talaga. So, yung focus natin sa itinadhana. No? Kung sila ay nag-asawa, nagmahalan, nagkatuluyan, tapos, sa pagsasama nila, doon na-discover lahat-lahat na yung pinapakita mong kasipagan, pagiging magalang mo, pagiging masipag mo, ay pagbabalat kayo at pakitang tao lang pala sa umpisa para makapasa ka. Tapos, bandang huli, nakikita nila na irresponsable ka, na hindi ka marunong maghanap ng trabaho para ipakain sa pamilya mo, hindi ka marunong mag-alaga ng bata, hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong magligpit ng paligid, etc. So, ito yung huling baraha. Magkakaroon ng conflict bawat pamilya. Kasi, yung conflict dito, kung ipinagpilitan mo na maikasal ka sa taong basta sa pilitan or pinikot mo or nasulot mo or whatever, naagaw mo, ganun. So, yung dulo nun is conflict. Ito yung panahon na hindi mo na alam papaano hahawakan yung buhay mo kasi hindi nagustuhan ng magulang mo ang pinakasalan mo. Hindi tanggap ng pamilya mo yung ama ng mga anak mo or ina ng mga anak mo. Ganun eh. Kasi alam nyo kung bakit. Yung masama dun. Kasi sa umpisa nagpakita ka eh. Nagpa as if ka na mabuti ka, mabait ka, masipag ka, matulungin ka. Tapos in the end, hindi ka pala ganun. Kasi sarili mong kwarto, di mo kayang ligpitin. Sarili mong pagkain, di mo kayang lutuin. Sarili mong damit, di mo kayang labhan. Tapos, wala. Pagdating naman sa trabaho, pabanjing-banjing lang. Yung parang nasanay ka na may mga taong gumagawa niyan para sa'yo. Diba? Tapos, nung dumating yung pagkakataon na ikaw na yung ilaw ng tahanan or ikaw na yung padre de pamilya, dun. Sabog ang lahat ng plano sa buhay. Lalong-lalo na kung yung ipinapakain mo sa pamilya mo ay hindi mo lahat pinagpaguran. Yung iba, galing sa magulang mo, sa kapatid mo. Yung iba, galing sa kung kani-kanino. Tapos, utang dito, utang doon. Utang dito, utang doon, di ba? Hanggang sa lumaki ang pamilya mo at lumubo ang gastusin. Ngayon, tapos ganyan ka. Etong third card na ito, patunay sa sitwasyon kung bakit maraming broken family sa ngayon. Sana matauhan ang lahat-lahat. Hindi kailangang ikasal kapag nabuntis ka. Hindi kailangang ikasal kapag nakabuntis ka. Hindi rin kailangang pambayad ang kasal sa mga utang. Hindi rin kailangang gawin ang utang ay ang kasal para umangat ka sa buhay. Yung gagawin mo para hindi ka magkaroon ng problema sa dulo. Idiretso mo sa tamang daan para makuha mo yung grasya at magkaroon ng matiwasay na blessings ang buhay mo. Ito silang anim. Ito yung anim na baraha na gustong iparating sa inyo ngayon ni Universe. Na kung sana, kung gaano ka or paano ka inalagaan ng magulang mo, pinalaki, at paano ka nila pinangaralan, sana nagstick ka doon para hindi ka rin matulad sa kanila. Or minsan, meron namang magulang na dapat sundin talaga at matulad ka sa kanila kaso may sarili kang buhay at desisyon.